Nakita naman ni Sung Hanso ang kalungkutan sa mukha ng ating bida, kaya sinabihan niya ito na hindi pa oras para maging malungkot ito sa ngayon, dahil paubos na daw ang kanilang oras. Dahil kailangan pa daw nilang hanapin ang anak nito, pagkatapos humingi daw ang ating bida ng patawad dito dahil sa hindi niya pagbibigay ng atensyon dito. Alam rin daw ni Sung Hanso na ginawa ng ating bida ang lahat para sa kanyang anak. Dahil isa rin daw na ama si Sung Hanso katulad ng ating bida, kaya mas tatagan pa daw nila ang pagiging responsable nila. Saad rin ni Sung Hanso na karamihan daw ng ama ay tinatago ang sakit sa kanilang puso, kaya wag daw ang ating bida mawala ng pag-asa para sa kanyang anak. Sumang-ayon naman ang ating bida sa mga sinabi ni Sung Hanso sa kanya, kaya napag-isip-isip niya na ang kailangan niyang gawin ngayon ay tanungin si Shin Sung-ho. Sa likuran naman ng ating bida kung nasaan si Shin Sung-ho ay nagsaad ito na ang lakas daw ng bida na parang hindi ito matanda. Agad-agad naman itong nilapitan ng ating bida ang kawawang si Shin Sung-ho at sinabihan niya ito na kung saan ba doon ito nakuha ang cellphone na ito. Nalipat tayo sa lugar kung saan meron isang lalaking umiinom, at masayang-masaya ito dahil napakasarap daw ng lasa ng iniinom niya. Ngunit bigla namang may nagsalita at nagsaad ito na anong klaseng buhay daw ang mayroon nito, dahil naghahanap ito ng pera para lang daw ay pang-inom buong araw. Makikita naman natin kung sino ang mga ito at ito ay walang iba kundi ang ating bida kasama si Sung Hanso, nagsaad naman ng parang pulubi na kung sino ba daw ang mga ito at kung bakit pinapakialaman daw siya ng mga ito. Ngunit sa pinagsasabi nito ay walang pakialam ang ating bida at sinabi na niya ang pakay niya dito na nakita ba daw nito ang telepono na ito, at ito ba daw ang nagbenta sa teleponong ito sa mga high school na mga bata para sa isang bote ng soju. Inamin naman nito na ginawa nga niya raw yon, at kung bakit may mali ba daw, ngunit hindi naman ulit pinansin ng ating bida ang mga tanong nito at sinabihan niya ito na kung saan ba daw niya ito ninakaw. Nagalit naman ang pulubi sa sinabi ng ating bida, dahil hindi niya daw ito ninakaw kung saan, ngunit maging seryoso naman ang ating bida at nagsaad na kung hindi niya daw ito ninakaw saan niya daw ito nakuha. Hindi na nga pa hinintay nitong sumagot ang pulubi, dahil kaagad niyang hinawakan ang kamay nito at sinabihan na sumama daw ito sa kanya sa istasyon ng pulis. Hindi naman pumayag ang pulubi sa sinabi ng ating bida dahil hindi niya daw talaga ninakaw ang cellphone dahil nakita niya lang daw ito sa lupa. Sa sinabi nga nito ay kaagad siyang binitawan ng ating bida at nagsaad na totoo ba daw ang sinasabi nito. Hindi naman ito nakasagot kaagad dahil napatanong ito sa kanyang isipan na ang lakas daw ng ating bida kahit kaunting oras pa lang siyang hinawakan nito. Nagsaad naman ang ating bida na kung hindi nga ba daw nito ninakaw ang cellphone na ito at kung talaga ba daw na nakuha niya lang ito sa lupa, kaya tinanong niya ito na nakita niya ba daw kung sino ang nagtapon nito. Sumagot naman ito sa tanong ng ating bida na oo na nakita niya daw ang nagtapon sa cellphone na ito. Dahil habang nakaupo daw siya sa gilid na kalsada ay may biglang nagtapon ng kung ano sa basurahan. Kaya agad-agad na niya itong tinignan at doon niya nakita ang cellphone at may kasamang wallet na wala na doon laman saad pa nito. Ngunit ang cellphone pa daw ay gumagana pa ng maayos dahil tinignan niya ito mismo. Sa ilang minuto nga rin ay may lumapit sa kanya na mga grupo ng kabataan, at sinabihan siya ng mga ito na ibigay daw sa kanila ang cellphone na ito kung ayaw nitong masaktan dahil mukhang maayos pa daw ang cellphone na ito. Hindi naman pa pinakinggan ng ating bida ang mga sinasabi nito at kaagad na tumalikod habang makikita natin sa mukha nito ang nag-aapaw na galit na parang gusto nang kumatay ng tao. Sinabihan naman ng ating bida ang pulubi na anong klaseng sasakyan daw ang gamit-gamit ng mga hampas lupa na kumuha sa anak niya at ano rin daw ang plate number nito sa sasakyan may natatandaan pa ba daw ito. Ngunit sa sinabi ng ating bida dito ay sumagot lang ito na wala daw itong matandaan. Kaya hinarap ulit ito ng ating bida ng may seryosong mukha. Dito pinakita sa atin ang kaganapan kung paano nga napulot ng pulubi ang cellphone ay napabuntong hininga ito dahil napakamalas daw ng araw niya ngayon dahil wala daw siyang nakitang pera sa mga lupa, kung meron man daw ay may mga nagmamay-ari naman ito at binabalikan. Bakit ba daw hindi siya naging successful na tao, gaya na lang daw ng nagmamay-ari ng sasakyan na dumaan sa kanyang harapan, kung may pagkakataon daw na makapag-drive siya ng ganyan ay susuletin niya daw dahil napakaganda daw nito. Kasabay naman na huminto ito at may lumabas na isang taong kalbo dahil inutusan nito na magtapon sa basurahan na kung ano at magmadali daw ito para makaalis na raw kaagad sila. Sumang-ayon naman ang kalbo sa sinabi nito at kaagad na itinapon ang kung anong bagay sa basurahan.
Makikita naman natin na hawak-hawak na niya ito at makikita natin sa mukha nito ang kasab-ikan. Kaya agad na itong tumakbo habang kumakanta dahil ito daw ang pinakamaswerteng araw niya. Balik tayo sa kasalukuyan, tinanong ulit ng ating bida ang taong ito na kung may natatandaan ba daw ito kung anong gamit-gamit na sasakyan ng mga ito at kung ano daw ang plate number nito. Sabihin niya daw ito sa kanya ng mabilis kung ayaw nitong magdusa sa mga kamay niya, kaya bilasan daw nito kung ayaw niyang mamatay. Nagsalita naman ito na ang kulay daw ng sasakyan ay puti at hindi niya daw nakita ang plate number nito at ang lugar kung saan niya nakita ang cellphone na tinapon ay sa isang convenience store. Nagsaad naman ang ating bida na kung kailan daw ito nangyari at saan rin daw ito papunta. Sumagot naman ito na hindi niya alam dahil pagkatapos niyang makuha ang itinapon ng mga ito ay kaagad na siyang umalis. At ang nakita niya lang daw talaga ay puting kutse at isang kalbo na tao. Pinatigil naman ni Sung Han-soo ang ating bida dahil tama na daw ito at umalis na daw sila dahil mukhang wala na daw na ibang masabi ang pulubi na ito. Ngunit nang aalis na ang mga ito ay bigla silang tinawag nito pabalik dahil paano daw ang pera dahil binigyan daw niya ang mga ito ng ilang impormasyon. Kung iisipin rin daw nila siya rin daw ang nakakita ng cellphone kaya dapat bigyan daw siya ng mga ito ng pabuya. Nagsaad naman si Sung Han-soo na wala daw problema sa pera dahil binigyan daw sila nito ng kaunting impormasyon ay susuklian niya daw ito, kaya agad-agad na itong kumuha sa kanyang bulsa. Nagsaad rin ng pulubi na ito na dapat daw ilang dolyar ang ibigay ng mga ito sa kanya dahil 25 taon na siyang isang palaboy sa lugar na ito. Ngunit sa kanyang inaasahan na daan-daang dolyar ay barya lang ito at may pagbabanta pa na ibinigay ito ni Sung Han-soo sa kanya. Sa kabilang banda matagumpay na nakarating ang grupo ni Hyang Nim sa tabing dagat. Habang pinapasok ng mga ito ang anak ng ating bida sa isang sako dahil nangangamoy na daw ito, saad pa ng boss ng mga ito na nadumihan daw ang upuan ng kotse niya sa katawan ni Minji, gaano na rin daw katagal mula naging ganito ang sasakyan niya. Inutusan rin ito ang isa sa mga tauhan niya na tawagan daw nila si Gamunso at sabihin sa kanyang mga kaibigan na dalhin ang mga gamit ng mga ito. Napaunat naman ng likod ang tauhan ni Hyang Nim na kalbo at nagsaad na sobrang layo daw ng freezer na pinaglagyan niya sa katawan ng anak ng ating bida. Pinuri naman siya ni Hyang Nim dahil ginawa nito ng maayos ang kanyang trabaho kaya pwede na daw itong mag-sigarilyo kung gusto nito. Makikita naman natin ang tatlo kung saan nakalagay ang katawan ni Minji. Nagsaad naman si Hyang Nim na ang gagawin daw nila ngayon ay tawagan ang mga bata na bumugbog sa anak ng ating bida at papuntahin sa lugar na ito kasama ang ama ng babae na si President Ju. Saad rin ito sa kanyang tauhan na alam rin ng mga ito na binunutan siya ng lahat ng ngipin ng taong yon. Ang tinutukoy nito walang iba kundi ang ama ni Harry na kilala bilang si President Ju. Nabuhay daw siya sa mundong ito para makapaghiganti sa taong yun pero ang anak daw nito ay nakapatay ng isang tao. Ang tao daw na yun ang presidente kaya hindi niya ito mahawakan pero, hindi na natapos ni Hyang Nim ang kanyang sinasabi dahil may nakakita sa kanila na isang bantay sa lugar na yun at tinanong sila kung sino ang mga ito. Dahil wala daw siyang narinig na may darating daw na mga tao sa araw na ito kaya magpakilala daw ang mga ito. Ngunit sa sobrang daldal ng bantay na ito ay hindi niya alam na may nakabaon na pala na kutsilyo sa kanyang tiyan. Maya-maya pa ay hindi na nito kinaya ang nawalang dugo sa kanya kaya humandusay na lang ito sa sahig ng walang nagawa. Pagkatapos nagsaad si Hyang Nim na sana wala daw masyadong gulo ang mangyari dahil i-frame up niya pa daw si President Ju. Ngunit nabigla naman ito nang may tumawag sa kanya at ito ay walang iba kundi ang kanyang tauhan na nagsasaad na dapat rin daw nilang ilagay ang katawan na ito sa compression machine ng may kasab-ikan. Pagkatapos mawala ng hininga ang bantay ay kaagad na ng mga ito na binuhat papunta sa freezer, at itinabi sa katawan kung nasaan si Minji, pagkatapos ay mabilis na umalis na parang walang nangyari. Sa pag-alis nga ng mga ito ay kasabay naman ang gumalaw ang kamay ni Minji na parang buhay pa ito. Sa kabilang banda nagsaad ang ating bida may 5 minuto daw sila para hanapin si Minji, at huwag na daw silang mag-aksaya pa ng oras. Nagsaad naman si Sung Han-soo sa ating bida masyado daw mababa ang 5 minuto bigyan daw siya nito ng 6 na minuto. Nang makasakay na nga ang ating bida sa sasakyan ay sinabihan siya ni Sung Han-soo na suriin daw nito ang mga palatandaan ng network at i-click daw ng ating bida ang green button sa homepage. At sa programa daw na ito ay gagawin nila ang mga ugat kung saan nanggaling ang problema at itatakda daw nila ang lokasyon dito. Kasabay na bumukas ang computer na parang hinak ng ating bida ang mga CCTV.
At ang mas nakakamangha pa sa kanilang ginawa ay pag iniskan mo lang ang mukha ng mga taong gusto mong imbestigahan ay makukuha nila ang mga pangyayari na naganap sa nakaraan gaya na lang ng pulubi kanina. Sa pag-scan ng ating bida dito ay kaagad niyang nakita ang nangyari noong nagtapon ng tauhan ni Hyangnim ng gamit ni Minji. Kaya nagsaad ang ating bida na nahanap niya na daw ito. Natuwa naman si Sung Hanso dito dahil sa bunker daw na ito ay madali nilang mahahanap ang mga taong kumuha sa anak ng ating bida. Tinignan na nga ng ating bida kung ano ang eksaktong nangyari noong napulot ng pulubi ang gamit ni Minji. Nagsaad ang ating bida kay Sung Hanso na may nakita daw siyang isang lalaki na bumaba sa sasakyan. Pinahinto naman ni Sung Hanso ang ating bida dahil iiskan daw nito ang lalaking nakita niya. Agad-agad na nga itong ginawa ng ating bida kaya makikita natin ang pagkakakilanlan ng taong kalbo na yun na kasama ni Hyangnim at may pangalan nitong Kim Sang-nam, 41 taong gulang at may 2 criminal record. Napaisip ang ating bida na kung kaninong sasakyan ito o ito ba do ay nirentahan lang ng mga ito, ngunit nagtataka naman ang ating bida kung sino ang nakaupo sa likod. Kaya tinignan na niya ito gamit ang GPS, habang hinihintay niya itong mag-load hanggang sa maging 72, 75, 78, 79, at nang patapos na ito ay may bigla na lang na bumangga sa kanilang sasakyan. Ngunit hindi naman ito sapat para mainto ang pagkuha ng ating bida sa lokasyon ng mga ito. At ang mga ito ay nasa South Korea ng West Sea, na may layo na 9.2 na kilometro sa kanilang kinaroroonan. Ngunit bumaliktad naman ang kanilang sasakyan kaya hindi natin alam kung ano ang nangyari sa kanila sa loob. Lumabas naman ang tao na nagmamaniho sa nakabangga sa kanila, at ito ay walang iba kung hindi si Director Kang. Sa paglalabas nga rin ito ay kasabay itong may hawak-hawak na baril. Kasabay na itinutok ito sa sasakyan kung nasaan ang ating bida, saad pa nito na alam niya daw na andyan pa daw ang dalawa sa sasakyan kaya magpakita na daw ang mga ito sa kanya. Sa sinabi nga nito ay aalis na sana ang ating bida para harapin ang hanggal na ito, ngunit pinigilan ito ni Sung Hanso. Saad pa ni Sung Hanso na kung ano ba daw ang ginagawa ng ating bida, sumagot naman ang ating bida na ano daw sa tingin nito ang ginagawa niya, dahil kung hindi niya ito haharapin ngayon ay susundan sila nito kahit saan. Kaya para hindi na mangyari yun ay dito mismo niya na daw ito papatayin. Habang nakaabang parent si Director Kang sa kanila sa labas ng sasakyan ay nagsaad ito na lumabas na daw ang mga ito at huwag sayangin ang oras dahil wala daw siyang problema pag binaril niya ang mga ito, at alam daw nila ito. Nauna namang lumabas si Sung Hanso kaya nagtatakang tanong ni Director Kang na saan na daw ang ating bida na may code na 66, at bakit hindi pa daw ito nagpapakita sa kanya. Sa isip-isip naman ni Sung Hanso na kung hahayaan niya ang ating bida na patayin ang taong ito ay sasakit lang daw ang kanilang ulo. Sa sobrang galit nga ni Director Kang ay minura na niya si Sung Hanso dahil nasaan na daw ang ating bida. Ngunit bigla namang sumabog ang sasakyan sa likuran nito kaya natulala na lang ito at hindi makapaniwala sa nangyari. Sa pagsabog ng sasakyan ay kasabay naman na mabilis na tumakbo ang ating bida, at tumalon mula sa tulay na kinaroroonan nila. Sa kabilang banda galit na galit pa rin si Director Kang sa mga nangyari dahil hindi ito makapaniwala na ito pala ang plano ng mga ito kaya minura niya na lang si Sung Hanso. Ngunit bigla namang lumapit sa kanya si Sung Hanso at inilapit sa kanyang noo ang baril. Sa kasamang palad ay hindi nito nataman si Sung Hanso dahil mabilis nitong hinawakan ang braso nito para sa itaas may putok ang baril nito. Pagkatapos sinundan ng sipa sa tiyan kaya tumilapo na lang ito habang nabitawan nito ang baril. Ngunit mabilis naman na nakarecover si Director Kang kaya agad-agad na nitong pinaulanan ng bala si Sung Hanso, ngunit hindi naman ito makatama dahil malaninja ang galawan nito. Dahil sa hindi ito makatama ay mas mainam na ginawa nito ay nilapitan niya kung saan si Sung Hanso nagtatago, ngunit ang hindi lang nito alam ay nasa itaas niya lang pala. Kaya hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Sung Hanso at mabilis na itong inatake si Director Kang, sa kasamaang palad ay nakaiwas ito. Kaya ang tinamaan lang nito ay ang sahig kaya makikita natin na nawasak ito sa sobrang lakas ng pinakawalang sipa ni Sung Hanso. Sa pag-iwas nga ni Director Kang sa atake nito ay mabilis na itong inihanda ang kanyang baril para barilin na ito. Ngunit mabilis naman itong sinipa ni Sung Hanso kaya bahagyan itong nabitawan ang baril nito. Kaya mabilis na niyang kinuha ang kutsilyo sa kanyang likuran, ngunit hindi na naman nagtagumpay ito dahil napigilan na naman ito ni Sung Hanso.
Kaya mas lalong nagalit ito at mas nilakasan pa ang kanyang paghawak sa kanyang kutsilyo para mapunta ito sa mukha ni Song Hanso. Matagumpay naman itong napalapit ang kutsilyo nito sa mukha ni Song Hanso, kaya makikita natin ang pagkabahala nito. Bago pa man na makalapit ito sa kanya ng tuluyan ay kaagad na nitong sinipa ulit si Director Kang. Kaya napaubo na lang ito ng laway dahil sa lakas sumipa nito, hindi pa doon nagtatapos dahil pinaulanan niya pa ito ng sunod-sunod na sipa, at pagkatapos gumawa ng magandang posisyon para sa mukha nito. Ngunit hindi pa ito sumapat dahil makikita na tun si Director Kang na nakatayo pa ito habang binabawi ang kanyang nawalang lakas. Bigla namang dumating ang mga kasamahan ni Director, kaya nakita nila ang kawawang kalagayan nito. Ngunit kaagad naman na gumawa ng distansya si Song Hanso mula sa kanya at gumawa ng posisyon, kaya nagtataka nitong tanong na ano ang ginagawa nito. Ngunit hindi na ito pinansin pa ni Song Hanso at mabilis na tumalon sa ere pagkatapos umikot ng 4 na ikot kaya hindi na lang namamalayan ni Director Kang na nasa harapan na niya ito. Sa paglapit nga ni Song Hanso dito ay kaagad na niya itong sinipa ng malakas, kaya hindi na naipinta ang mukha nito sa sobrang lakas ng impact. Nahuli naman ng dating ang mga kasamahan nito dahil hinawakan na nito ni Song Hanso para mahulog silang dalawa. Kaya hindi na lang makapaniwala ang mga ito na ginawa ito ni Song Hanso.